For today's episode mga kaulibs, magluluto naman tayo ngayon ng Carabao steak and then chicken macaroni. Dahil ngayong araw nga ay pang 40 days na mula nang mamatay yung aming lola. So bakit nga ba may 40 days tayong pagdasal sa kaluluwa ng isang patay? Ang mga Roman Catholic, ang paniniwala na ito ay dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo na sa ika-40 na araw ay umakyat sa langit. Tayo rin ay umaasa sa awa ng Diyos na sana ay makapasok na sa kaharian ng langit ang kaluluwa ng ating mahal sa buhay na pumanaw na. So ang dami ko nang sinasabi mga kaulibs, so sisimulan na nga nating magluto. Naglagay na nga rin pala ako sa kaldero ng tubig at papakuluan ko lang. At pagka kumulo na, ilagay na nga natin itong pasta. At yung minutes naman ng pagpapakulo ng ating pasta ay susundin lamang natin yung nakalagay sa packaging. Pagkatapos nga nating maluto yung pasta, ngayon naman ay sisimulan ko muna yung pagmarinate ng ating beef steak. Pagkatapos ko nga itong tanggalan ng taba, ay didiretso na natin itong hugasan. Tatlong beses ko nga lang itong hinugasan at pagkatapos ay titimplahan naman natin. At ang una ko nga nilagay dito itong garlic. Sinunod ko na nga din itong onion at pagkatapos itong toyo. Siyempre, kalamansi naman yung ilalagay natin para pampaasim dito sa ating beef steak. Mas gusto ko nga mas maraming kalamansi yung nilalagay sa beef sticks para hindi nakakaumay. Lagyan ko na nga din to ng asin at saka paminta at ngayon nga i-mekos-mekos natin yan. Pagkatapos i-marinate na natin yan ng mga ilang oras. Pag marinate natin yung ating beef steak, nagsimula na nga din ako dito magayat ng gagamitin natin sa ating chicken macaroni. Luto na nga din itong pasta at ngayon naman ilalagay na natin yung mga ginayat nating ingredients kanina. Ilagay ko na nga yung carrots yan, tsaka itong bell pepper na red at saka green. Pagkatapos sinunod ko na nga itong onion at saka itong pickle. Sinundan ko pa nga ito ng raisin at saka nitong pineapple tidbits at saka nitong ham. Para naman sa kanyang sauce ay gagamit lang ako ng 1/4 lady's choice. Naglalagay din ako dyan ng condensed milk kakunti lang. At syempre maglalagay din tayo ng krema. Mekos-mekos nga lang natin yan at ihalo na agad dito sa ating macaroni. Syempre wag natin kalimutan yung chicken at saka itong cheese. Pagkatapos ay saka natin ilalagay itong sauce. Mekos-mekos nga lang natin yan hanggang sa makombine yung kanyang mga ingredients. Syempre kailangan natin paghaluin yan ng maayos. At pagkatapos natin itong mamekos-mekos ay ilalagay ko nga to sa dalawang lalagyan. Dahil dadalhin pa nga namin to sa bahay ng aming tita. At pagkatapos naman natin ilagay dito sa lalagyan ay ilalagay muna natin to sa chiller. So eto na nga yung kanyang naging itsura. So habang pinapalamig natin yung ating chicken macaroni, magsisimula naman ako dito magluto ng beef steak. Actually hindi pala to beef steak kasi Carabao steak nga pala to. So ganito nga yung gusto ko sa pagluluto ng beef steak. Piniprito ko nga muna bago ko ihalo yung kanyang sauce. Pero optional lang naman yan mga ka-olives dahil ito lang talaga yung gusto ko sa pagluluto ng beef steak. Syempre kayo pa rin naman ang masusunod pag kayo na yung nagluluto. Pagkatapos ko nga palang iprito lahat, nilagay ko na nga pala yung sauce. Pero binawasan ko muna yan ng oil. Pagka kumulo na yung sauce, ilalagay na natin itong prinito nating Carabao steak. Mekos-mekos ko nga lang to saglit at pagkatapos titimplahan pa natin to. Maglalagay pa nga ako dito ng kaunting paminta, kaunting asukal at syempre wag mawawala yung oyster sauce para lalong sumarap. Mekos-mekos na nga natin yan hanggang sa maluto. Medyo matigas pa pala itong mga ka-olives kaya kailangan pa natin tulutuin ng mga 15 minutes hanggang nga sa lumambot yung ating kalabaw na karne. Meron nga pala kami ditong in-order na minura at pinagayat ko na nga dito sa aking kapatid. Pag mga handaan talaga sa probinsya, hindi ito mawawala. Sa amin kasi mga waray no, isa talaga to sa special na panghanda pagdating sa mga okasyon. At habang nga hinihintay namin maluto itong Carabao steak, ito naman kapatid ko ay nagsimula na nga maghugas ng mga pinanggamitan naming pinggan. Hindi kasi yan mapakali pag maraming hugasan na nakikita. Eto na nga mga ka-olives, sa wakas ay naluto na nga din itong ating Carabao steak. Hindi pa nga natin to hahanguin mga ka-olives dahil lalagay pa nga natin yung onion rings. At pagkatapos natin mailagay itong onion rings, hahayaan lang muna natin to ng mga 3 minutes para ma-absorb nyo muna nga yung nilagay nating onion. Sa wakas nga mga ka-olives, eto na nga yung kanyang itsura nung maluto na. Ay nakakatakam na mga ka-olives pero kailangan pa namin tong dalhin sa bahay ng tita ko. Doon kasi binurol yung aming lola kaya kailangan doon din kami mag-celebrate ng pang 40 days niya. Eto na nga nakarating na nga ako kaya nilagay ko na nga sa mga lalagyan yung bit-bit namin. At eto nga pala yung lola namin na namayapa na sa edad na 88. O tingnan mo, nakatawa pa nga diba? Actually yung pinsan ko talaga yung naghanda nito at nag-ambag lang talaga ako ng kaya kong iamba. At buti na lang na iraos namin ang pang 40 days ng aming lola. Actually talaga mga ka-olives, nung mamatay yung lola ko, ito lang talaga yung patay na kaya kong buhatin at hawakan. Hindi kasi siya nakakatakot mga ka-olives dahil nga para talaga siyang nagkaroon ng rest in peace totally. Pero pag yung patay galing sa disgrasya or biglaang namatay lang, parang takot na takot akong hawakan or dumikit. Kahit kamag-anak ko pa, ewan ko ba. Pero syempre, prayers ko pa rin na sana lahat ng kamag-anak ko at mahal sa buhay ay humaba pa yung kanilang buhay. Syempre ako din, sino ba namang hindi? Pero seryoso, naparami talaga ako ng kain ng lechon dito mga ka-olives at nakakatakot baka ma-high blood ako nang wala sa oras. So paano ba naman kasi? Sobrang sarap kasi ng pagkaluto. Hanggang dito na lang muna mga ka-olives. Salamat sa panonood. Follow me for more videos. Bye!